Nagsisimula ang pelikula sa isang misteryosong lalaking naglalakad sa isang tulay. Biglang naputol ang kanyang paglalakbay nang harapin siya ng isang lalaking sinasabing isa siyang nakakatakot na mandirigma. Pagkatapos ay nabunyag na ang misteryosong lalaking ito ang pinakamapanganib na mamamatay tao sa panahong yun na nagngangalang Jance Eason. Ang lalaking humaharang sa kanyang landas ay isang mandirigmang naghahangad ng paghihiganti para sa kanyang nakababatang kapatid na umano'y pinatay ni Jance Eason. Dahil sa emosyon, iginiit ng lalaki kung sino ang umupa kay Jance Eason upang gawin ang pagpatay. Gayunpaman, bilang isang propesyonal na mamamatay tao, tumanggi si Jance Eason na ibunyag ang anumang impormasyon. Ang pagtangging ito ay nagpagalit sa mandirigma at sumiklab ang isang matinding labanan. Bilang isang bihasang mamamatay tao na may mapaminsalang mga pamamaraan ay madaling natalo ni Jance Eason ang lalaki. Pagkatapos ng laban ay ipinagpatuloy ni Jance Eason ang kanyang paglalakbay, sa daan ay nakatagpo niya ang isa pang mandirigmang nagngangalang Yitang at ang kanyang amo na si Kim Chu. Sa pagkikitang ito, inalok ni Kim Chu si Jance Eason ng malaking halaga ng pera upang patayin ang isang tao, ang kanyang kasintahan na sinasabing nagtaksil sa kanya. Ikinwento niya kung gaano siya minahal ng kanyang kasintahan, ngunit nakakagulat na iniwan siya nito sa araw ng kanilang kasal. Inamin ni Kim Chu na kahit kaya niyang tiisin ang dalamhati ay hindi niya matiis ang matinding kahihiyan. Isiniwalat niya na ang pangalan ng kanyang kasintahan ay Shopang, ang ikatlong maestro ng Supreme Sword School. Nang marinig ang pangalang Shopang, agad na tinanggihan ni Jance Eason ang alok. Ipinaliwanag niya na si Shopang lamang ang kanyang tunay na karibal sa mundo ng martial arts at iginiit na patayin siya sa sarili niyang paraan nang walang anumang panghihimasok mula sa labas. Ang pagtangging ito ang nagpasiklab ng galit ni Kim Chu, na nagtulak sa kanya na atakihin siya. Bagamat madaling natalo siya ni Jance Eason, hindi niya magawang patayin ito at pinili na lamang na ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Kinabukasan, dahil sa kanyang kagustuhan na labanan si Shopang, tumungo si Jance Eason sa punong tanggapan ng Supreme Sword School. Gayunpaman, nasira ang kanyang pag-asa nang malaman niya sa ama ni Shopang na pumanaw na ito isang buwan na ang nakalilipas. Sa isang estado ng kawalan ng paniniwala at galit, ibinuhos ni Jance Eason ang kanyang pagkadismaya sa pamamagitan ng paghiwa sa isang kabaong na may pangalan ni Shopang. Dahil dito ay inatake siya ng mga estudyante at ng ilang mga master. Sa gitna ng kaguluhan ay natigilan ng ama ni Shopang sa pambihirang husay ni Jance Eason. Kalaunan, nang maunawaan ng matanda ang kalungkutan ni Jance Eason ay agad niyang tinapos ang laban. Sinabi niya na para sa isang tunay na mandirigma, ang pagkawala ng isang karapat-dapat na karibal ay nagdudulot ng matinding kalungkutan na parang nawala ng layunin ng isang tao. Sa kanilang pag-uusap, biglang umubo ng dugo si Jance Eason na nagpapakita na siya ay may malubhang sakit. Umalis siya sa lugar na may matinding kalungkutan at ngayong naglaho na ang kanyang pangarap ay itinapon ni Jance Eason ang kanyang espada bilang tanda ng kanyang pagreretiro mula sa mundo ng martial arts. Samantala, labis na nalungkot si Kim Chu nang marinig ang balita ng pagkamatay ni Shopang. Si Yitang na mahal siya at tapat niyang bantay ay nasasaktan din sa kanyang kalungkutan. Sa ibang lugar, isang lasing na binata ang dumating sa isang bahay aliwan kung saan napagkamalan siyang isang mayamang kliyente. Walang pag-aalinlangang tinanggap siya ng ginang, ngunit lumalabas na walang pera ang binata. Mas nagulat ang ginang nang sabihin niyang wala siyang pangalan, at dahil dito ay pinangalanan siya ng ginang na Zikap at pinilit siyang magtrabaho bilang isang katulong upang mabayaran ang utang para sa kanyang 4 na araw na pamamalagi. Sa kabilang banda, naglakbay si Jance Eason sa isang bundok upang magpagamot sa isang manggagamot. Ipinaliwanag ng manggagamot na ang kondisyon ni Jance Eason ay sanhi ng talamak na labis na pagsisikap na nakapinsala sa kanyang mga selula ng dugo at nag-ambala sa kanyang panloob na enerhiya. Laking gulat ni Jance Eason nang sabihin ng manggagamot na ilang araw na lang ang natitira sa kanyang buhay. Binigyan niya si Jance Eason ng pangkasalukuyang gamot na kahit hindi kayang gamutin ang sakit ay makakatulong na mapalakas ang kanyang katawan. Pinayuhan ng manggagamot si Jance Eason na sulitin ang kanyang mga natitirang araw. Nang maramdaman ni Jance Eason na malapit na ang kanyang kamatayan, binisita niya ang isang sementeryo upang ihanda ang kanyang sariling libingan. Pagbalik sa bahay aliwan, isang babaeng nagngangalang Mia ang nakitang humihingi ng bayad mula sa 2 lalaking gumamit lamang ng kanyang serbisyo. Nang tumanggi silang magbayad, isang kaguluhan ang sumunod. Tumulong si Zikap, ngunit may nangyaring kakaiba, na natili siyang nakatayo kahit paulit-ulit na sinaksak. Dahil sa takot sa kanyang katatagan ay nawalan ng lakas ng loob ang 2 lalaki at agad na nagbayad. Kinabukasan, habang ginagamot ni Mia ang mga sugat ni Zikap ay napagtanto niyang isa itong mabuting tao at inamin ang kanyang pagmamahal dito. Sa sumunod na araw,
Dahil sa pakiramdam na wala ng kwenta ang kanyang buhay ay nagpasya si Zekap na wakasan ang lahat. Ngunit sa kabutihang palad ay pinigilan siya ng isang mabait na lalaking nagngangalang Miaozo. Sa pamamagitan ng taos-pusong mga salita, inalo siya ni Miaozo na ipinaalam kay Zekap ang bigat ng kanyang pagkakamali. Upang mapanatiling abala ang isip ni Zekap, inanyayahan siya ni Miaozo na makipagtulungan. Sa kabila ng kanilang trabaho bilang tagalinis ng palikuran, ginampanan ng dalawang lalaki ang kanilang mga tungkulin ng may masiglang loob at mapagkumbabang pagtanggap. Pagkatapos ng trabaho, ipinakilala ni Miaozo si Zekap sa kanyang ina. Habang kumakain sila, binanggit ni Miaozo na mayroon itong nakababatang kapatid na babae na bihirang bumisita dahil nagtatrabaho ito sa lungsod, na kadalasan ay bumabalik lamang isang beses sa isang buwan. Samantala pagbalik sa bahay aliwan, marahas na sinalakay si Mia ng isang adik na kliyente, at dahil sa kanyang mga sugat ay napagdesisyonan niyang tumakas pauwi sa kanilang tahanan. Dito ay nabunyag ang nakakagulat na katotohanan, si Mia pala ang nakababatang kapatid ni Miaozo. Kinabukasan, nang magtanong si Zekap tungkol sa kanyang mga pinsala, ipinahayag ni Mia na tuluyan na siyang titigil sa kanyang trabaho, sa paniniwalang nakapag-ipon na siya ng sapat na pera para magsimula ng bagong buhay. Gayunpaman, hindi pumayag ang kanyang amo na mawala ang pinakamagaling niyang babae, si Mia. Ipinadala ng kanyang amo ang kanyang mga tulisan para puwersahang ibalik si Mia. Habang nasa palengke si Mia at ang kanyang pamilya ay dumating ang mga tulisan upang kunin siya, ngunit lumaban sina Zekap at Miaozo. Sa gitna ng matinding labanan, isa sa mga bayaran na mersenaryo ang nakilala ang mukha ni Zekap at labis na natakot. Sa sandaling yun, nagkataon na dumaan si Jans Isan dala ang isang lapida na binili niya bilang paghahanda sa sarili niyang kamatayan. Dahil nakilala sina Jans Isan at Zekap, ang pinuno ng mga tulisan ay labis na naparalisa sa takot kaya't nawalan siya ng kontrol, nahihi sa kanyang suot at agad na tumakas. Humanga sa pagpapakita ng kapangyarihan, napagpasyahan ng mga taga-nayon na si Jans Isan ay isang maalamat na master. Nagdagsaan sila sa kanyang kampo sa sementeryo, nagmamakaawa sa kanya na turuan si Zekap ng kung fu upang sa wakas ay may pagtanggol ng nayon ang sarili laban sa mga bandido na patuloy na umaapi sa kanila. Nang gabing yun, pumasok si Jans Isan sa loob ng compound ng may-ari ng bahay aliwan, at pinatay ang mga tulisan at bantay. Natuntun niya ang walang awa na master na matagal nang nananakot sa rehiyon at pinatay siya ng walang pag-aalinlangan. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ng malupit na pinuno, at nagdiwang ang buong nayon. Dahil hindi alam ang tunay na pagkakakilanlan ni Zekap, nagpasya si Jans Isan na kunin siya bilang kanyang estudyante. Nais niyang matutunan ni Zekap ang kanyang mga ultimate sword techniques upang ang kanyang pamana ay mabuhay pagkatapos ng kanyang kamatayan. Sinasabi ni Jans Isan na kapag nahasa na ni Zekap ang kanyang estilo, walang mandirigma ang makakatalo sa kanya. Sa pagkukunwaring inosente, maingat na pinagmasdan ni Zekap ang bawat galaw ni Jans Isan. Kalaunan, sa tabi ng lawa, ikinalungkot ni Jans Isan ang kanyang pinakamalaking pagsisisi, dahil hindi niya kailanman naranasan ang makipaglaban sa kilalang swordmaster sa buong mundo na si Chopang. Nanatiling tahimik si Zekap, kaya naniwala si Jans Isan na hindi lang talaga naiintindihan ng binata ang bigat ng kanyang mga sinabi. Umalis si Jans Isan sa sementeryo upang hintayin ang kanyang huling oras. Sa ibang lugar, nakatanggap si Kim Cho ng balita mula sa isang mapagkakatiwalaang impormante na buhay pa si Chopang. Agad niya itong hinanap at natuntun sa bahay ni Mia kung saan doon ay nagbigay siya ng isang nakakagulat na balita. Isiniwalat niya sa pamilya na si Zekap nga ay si Chopang, ang numero 1 swordmaster at ang kanyang dating kasintahan. Ipinaliwanag niya na tumakas si Chopang noong araw ng kanilang kasal upang makatakas sa mga kagustuhan ng kanyang pamilya. Nang sandaling yun, lumabas si Chopang mula sa bahay upang maiwasan ang isang marahas na laban, at ubili siyang sumang-ayon na umalis kasama si Kim Cho. Naiwan si Mia na nasasaktan, pinapanood ang lalaking mahal niya na kinukuha ng ibang babae. Kinabukasan, isang mensahero ang dumating sa sementeryo upang ibalita kay Jans Isan ang nakakagulat na balita. Buhay si Chopang at nabubuhay sa pangalang Zekap, at nang marinig ito ay muling nabuhay ang diwa ng pagiging mandirigma ni Jans Isan. Gayunpaman, isang malungkot na realisasyon ang kanyang napagtanto, na itulong niya ang lahat ng kanyang mga sekretong pamamaraan sa mismong lalaking nais niyang matalo. Sa ibang lugar, sinubukan ni Kim Cho na muling paibigin si Chopang na hinihimok itong bumalik sa kanya upang magkasama nilang pamunuan ng mundo ng martial arts mula sa isang palasyo. Ngunit nagbanggaan ang kanilang mga ideolohiya dahil naghahangad lamang si Chopang ng kapayapaan, habang si Kim Cho ay nabulag ng kapangyarihan.
Isiniwalat ni Chopin ang tunay na dahilan kung bakit niya tinalikuran ang mundo. Ilang taon na ang nakalilipas, pinilit siya ng kanyang ama na patayin ang isang retiradong mandirigma na matagal nang naghahanap ng kapayapaan. Ang trauma ng gawaing yun ang nagtulak sa kanya na manumpa na hindi na muling papatay. Nang mapagtanto na hindi na sila pareho ng landas, umalis si Chopin upang bumalik kay Mia. Gayunpaman, agad silang inatake ni Kim Cho at ng kanyang mga tauhan. Sa sumunod na kaguluhan, lumaban si Chopin upang iligtas si Mia at ang kanyang pamilya. Habang nagpupumiglas, si Yi Tang na tapat na bantay ni Kim Cho ay pansamantalang nabulag si Chopin. Nang mukhang malubha ang sitwasyon, biglang lumitaw si Jang Si-sun at agad na tinulungan si Chopin, at sa sobrang galit ay dinakip ni Kim Cho si Mia at ang kanyang ina. Iniutos niya sa kanyang mga tauhan na sunugin sila. Kinabukasan, bumalik sina Chopin at Jang Si-sun sa nayon ngunit nalaman nilang ito ay naging abo na lamang. Sa gitna ng mga guho, natuklasan nila ang sunog na labi ng ina ni Mia. Si Mia mismo ay mahimalang nabuhay pa, bagamat ang kanyang katawan ay nasunog. Walang pag-aalinlangan, ibinigay ni Jang Si-sun sa kanya ang espesyal na tableta na natanggap niya mula sa manggagamot ilang linggo na ang nakalipas, naniniwalang may kapangyarihan itong magligtas ng buhay kahit nasa bingit ng kamatayan. Pagkatapos ay pinagalitan ni Jang Si-sun si Chopin, sinaway ito dahil wala siyang ginagawa sa mga kalupitan ni Kim Cho. Samantala, dumating si Kim Cho at ang kanyang hukbo sa paaralan mismo ng ama ni Chopin, binabalak ni Kim Cho na sakupin ang buong mundo. Gumamit sila ng mga nakakalaso na armas, na naging sanhi ng pagkahulog ng maraming estudyante. Sa gitna ng kaguluhan, sa wakas ay dumating sina Jang Si-sun at Chopin, walang salita, sumugod si Chopin sa labanan, pinawalang bisa ang mga sundalo ni Kim Cho sa pamamagitan ng pagpapahina sa kanila nang hindi kinukuha ang kanilang mga buhay. Sa kaguluhan, isang matinding laban ang naganap kung saan madaling natalo ng dalawang kinatatakutang mandirigma ang libu-libong sundalo ni Kim Cho. Sa huli ay humingi ng tawad si Kim Cho kay Chopin at nagmakaawa na pakasalan siya. Dahil sa awa ay tumango na lang si Chopin bago namatay si Kim Cho sa bisig ng lalaking minahal niya ng labis. Pagkalipas ng ilang araw, nang maging maayos na ang lahat, nagkita ang dalawang maalamat na swordmaster sa huling pagkakataon. Nagmakaawa si Jang Si-sun kay Chopin na tanggapin ang kanyang hamon, kahit alam niyang malamang na matatalo siya dahil naituro na niya kay Chopin ang lahat ng kanyang mga ultimate techniques. Namuhay si Jang Si-sun ayon sa isang mahigpit na prinsipyo, bilang isang tunay na mandirigma ay mas marangal ang madapa sa labanan kaysa mawala ng malay dahil sa sakit. Pagkatapos ng isang mapagpasyang palitan ng mga techniques, natupad ang hiling ni Jang Si-sun. Namatay siya sa pamamagitan ng pakikipaglaban kay Chopin, at natagpuan ang kamatayan ng mandirigmang hinahanap niya. Sa huling eksena ng pelikula, matapos ilibing si Jang Si-sun ng may karangalan, nagpasya si Chopin na maglakbay sa mundo bilang isang gumagala na swordmaster na nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan kasama si Mia. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!